Noong taong 1963, sa isang liblib na baryo sa kanlurang bahagi ng Visayas, tahimik ang pamumuhay ng mga tao. Malayo ito sa bayan at halos bundok, ilog at masukal na gubat ang nakapaligid. Kadalasan, kapag may dumadaan na hindi taga roon, agad na napapansin ng mga residente sapagkat bihira ang mga estranghero sa lugar na iyon. Isa sa mga nakatira sa baryo ay si Tata Murong, isang matanda na kilala sa pagiging makwento at magaling magturo sa mga kabataan ng gawaing bukid. Malapit sa kanya si Harold, isang masipag na binata na tumutulong sa kapitbahay tuwing may gawain sa palayan. Sa kabilang dulo ng baryo nakatira si Belinda, isang dalagang tahimik ngunit matulungin. Kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Gracia, na kilala sa pagkakaroon ng matalas na pakiramdam sa mga bagay na hindi pangkaraniwan. Si Aling Nita naman ang ina ni Joya, isang masayahing dalagita na laging kasama ng mga kaibigan sa pagtulong sa mga matatanda. May isa pang kilala sa baryo, si Mang Murad, isang mangingisda na mahilig magkwento tungkol sa mga nilalang na di umano'y nakita niya sa laot. At si Yana, isang tahimik na babae na madalas mag-isa sa may ilog, ay kilala din bilang magaling maghabi ng banig. Sa lugar na iyon, sanay na ang mga tao sa mga kwentong kababalaghan. May nilalang sa gubat, mga kakaibang liwanag sa gabi, at mga ingay na walang pinagmumulan. Ngunit isang araw, dumating ang isang estranghero na nagpabago sa takbo ng kanilang buhay. Maagang umaga noon nang mapansin ni Harold ang isang lalaking papalapit sa baryo. Matangkad, matipuno at may maamong muka. Nakasuot siya ng simpleng puting kamisita at may dalang lumang kahon ng mga gamit pang karpentero. Magandang umaga, iho. Saan ka pupunta? Tanong ni Tata Murong habang nakaupo sa lilim ng puno ng mangga. Bagyang ngumiti ang lalaki. Ako nga po pala si Doktor. Narinig kong may ilang bahay dito na nasira ng bagyong dumaan. Marunong ako mag-ayos ng bubong at dingding. Kung gusto nyo, matutulungan ko kayo. Nagkatinginan sina Harold at Tata Murong. Sa baryong iyon, bihira ang mga taong nag-aalok ng tulong nang walang kapalit. Wala bang bayad? Tanong ni Harold, medyo nagdududa. Wala. Basta may nangangailangan, tutulungan ko. Sagot ni Doktora, sabay ngiti na tila may kakaibang lamig at lambing. Sa kabila ng kabutihang ipinakita niya, may ilang residente na nakaramdam ng kakaiba. Si Gracia na nasa tapat ng bahay nila noon ay tahimik lamang na nakamasida. Hawak-hawak ang isang basket ng mais. Parang hindi ordinaryo ang taong yun Mahina niyang wika kay Belinda. Hindi pa nila alam ang taong nagpakilalang karpentero ay mas malalim na pinagmulan at hindi lahat ng kanyang dahilan ay basta-basta mauunawaan. Kinahapunan ng araw na iyon, sinamahan ni Harold si Doktor papunta sa unang bahay na kanyang aayusin, ang lumang kubo ni Aling Nita. Nasira ang kalahati ng bubong nito nang dumaan ang malakas na bagyo. 2 linggo na ang nakakaraan. Pasensya ka na, iho, at ganito lang ang bahay namin. Wika ni Aling Nita habang pinapapasok si Doktora sa kanilang bakuran. Walang problema, Aling Nita. Mas maganda, masimulan na natin to bago umulan. Sagot ni Doktora, sabay bukas ng kahon ng mga gamit pang karpentero. Tahimik lamang na nagmamasid si Joya, hawak ang isang balde ng pako na iniabot kay Doktora. Napansin ni Harold na mabilis at maingat kumilos ang lalaki. Parang sanay na sanay sa bawat hakbang. Sa loob ng ilang oras, natapos ni Doktor ayusin ang butas na bubong at palitan ang ilang bulok na tabla ng dingding. Parang bago na, sabi ni Harold habang sinusuri ang ginagawa. Salamat, iho. Wala ka bang kailangan? Kahit pagkain man lang? Umiling si Doktora. Salamat po pero marami pa po akong dapat puntahan eh.
Pag-alis nila sa bahay, sinundan ng tingin ni Joy si Doktora. Nanay, parang kakaiba ang kilos niya. Hindi ko makita kung saan niya nilalagay yung mga gamit niya pagkatapos gamitin. Ay baka sanay lang sa trabaho, anak. Sagot ni Aling Nita, pero ramdam niya rin ang kakaibang pakiramdam na dumapo sa kanya. Kinabukasan, nagtungo si Doktor sa bahay ni Belinda at Gracia. Ang kanilang bubong ay halos tangayin na ng hangin noong bagyo. Habang inaayos ni Doktor ang kahoy na balangkas ng bubong, napansin ni Gracia ang balat ng lalaki. Makinis at tila walang bahid ng dumi kahit na maghapon itong nagtatrabaho. Belinda, tignan mo yung braso niya. Parang hindi tao. Bulong ni Gracia habang nagbabalat ng mais sa gilid. Baka naman pinagpala lang siya sa katawan. Sagot naman ni Belinda, bagamat bakas din sa kanyang muka ang pag-aalinlangan. Mabilis natapos ang gawain at muli walang tinanggap si Doktora na kahit na anong kapalit ng kanyang tulong. Pagdating ng gabi, nagkumpul ang ilang residente sa bahay ni Tata Murong upang mag-usap tungkol sa bagong dating na karpentero. Mabait naman siya, Sabi ni Mang Murag habang umiinom ng kape. pero hindi ko makita kung saan siya natutulog o kung saan siya nakatira. Dagdag pa nito, yun nga ang naisip ko eh. Araw-araw ko siyang nakikitang may inaayos na bahay, pero kapag hapon na bigla na lang siyang nawawala. Sagot naman ni Harold. Tahimik na sumabat naman si Gracia. Hindi lang basta-basta ang taong yan. May nararamdaman akong kakaiba sa kanya. Hindi pa tuluyang lumipas ang mga araw, ngunit ang kabutihang ipinapakita ni Doktora ay unti-unti ring sinusundan ng mga tanong na walang kasagutan. At habang dumarami ang bahay na kanyang naaayos, mas lalo ring dumadami ang nakakaramdam ng misteryo sa kanyang katauhan. Makalipas ang 3 araw, mas marami pang bahay ang naayos ni Doktora. Halos lahat ng residente sa baryo ay natulungan na niya. Mula sa pagpapalit ng bubong hanggang sa pagkukumpuni ng mga dingding at sahig. Ngunit kahit sa dami ng kanyang ginawa, wala pa rin nakakaalam kung saan siya natutulog o kung saan siya galing. Isang hapon habang nag-aayos siya ng dingding sa bahay ni Yana, napansin ni Harold na wala ni isang pako sa paligid ngunit tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ni Doktora. Lumalapat ng maayos ang mga tabla, mahigpit at pantay na para bang hindi na kailangan ng pako o martilyo. Doktor, saan ka kumukuha ng pako? Tanong ni Harold habang nakatayo sa gilid. Bahagyang ngumiti si Doktor at sumagot. Basta may paraan. Hindi lahat kailangan makita para makagawa. Hindi na siya muling nagtanong pa, ngunit ang sagot na iyon ay tumatak sa kanyang isipan. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi si Harold mula sa bahay ni Yana, nadaanan niya si Gracia sa may gilid ng ilog. Yana, Mahina ngunit matatag ang boses ni Gracia. sinundan ko si Doktor kanina matapos siyang umalis dito sa baryo. Akala ko pupunta lang siya sa kabilang pook, pero bigla na lang siyang nawala sa gitna ng gubat. Wala man lang bakas ng yapak. Sabi ni Gracia. Napatingin si Harold sa dilim ng gubat. Sigurado ka ba doon? Sabi niya. Tumango si Gracia. Hindi ako pwede magkamali. Parang nilalang siya na hindi galing sa mundong ito. Kinabukasan, nagpasya si Harold na obserbahan si Doktor ng palihim. Nagkunwari siyang tutulong sa ginagawa nito sa bahay ni Mang Murad. Ngunit ang totoo, tinititigan niya ang bawat galaw ng lalaki. Doon niya napansin ang isa pang bagay. Kahit tirik ang araw at mainit, hindi lumalabas ang pawis sa balat ni Doktora. Nang matapos ang trabaho, lumapit si Mang Murad at nagpasalamat. Maraming salamat, Doktor. Kung wala ka, baka abutin pa ng ilang buwan bago maayos ang bahay na to. Walang anuman, Mang Murad. Bukas may pupuntahan akong ibang bahay na nangangailangan. Sagot ni Doktora. Pagkatapos ay tuluyan na siyang lumakad palayo. Ngunit gaya ng dati, wala ni isa ang nakakakita kung saan siya tumuloy.
Lumipas pa ang mga araw at naging usap-usapan na sa buong baryo ang pagiging misteryoso ni Doktora. May mga batang nagsasabing nakita nila itong naglalakad sa tabi ng ilog sa hating gabi. May iba naman na nagkwento na bigla na lang siyang sumulsulpot sa harap ng bahay ng mga nangangailangan, kahit walang nakakakita sa kanyang pagdating. Isang gabi, nagtipon-tipon sina Harold, Tata Morong, Belinda, Gracia, Aling Nita, Joy, Mang Murad at Yana sa bahay ni Tata Morong. Hindi ito pangkaraniwan. May kabutihan si Doktor, oo, pero hindi natin alam ang tunay niyang pagkatao. Sabi ni Gracia. Baka naman siguro kung sino siyang nilalang na tumutulong sa mga tao. Dagdag ni Mang Murad. Kung ganon, kailangan nating alamin. Hindi natin siya huhusgahan pero kailangan natin ng kasagutan. Nagpasya ang grupo na sundan si Doktor sa susunod na gabi upang malaman kung saan ito nagpunta matapos ang kanyang pagtulong. At nang sumapit ang gabing yun, magsisimula na ang kanilang pag-usisa. Isang hakbang na magbubunyag ng katotohanang hindi nila inaasahan. Kinabukasan, kumilos na ang grupo ayon sa napag-usapan. Hindi nila ipinaalam kay Doktor na may plano silang sundan siya. Tahimik lamang silang naghintay ng pagkakataon. Pagsapit ng hapon, nakita ni Harold si Doktor na abala sa pagsasaayos ng bubong ng bahay ni Belinda. Nakaupo si Gracia sa may hagdan, tila walang imik, ngunit matamang nakamasid sa bawat kilos ng lalaki. Si Yana naman ay nagdala ng inumin para sa kanila. Subalit napansin niyang hindi man lang tinikman ni Doktor ang malamig na tubig. Salamat pero hindi na po ako iinom. Wika ni Doktor kay Yana na tila walang kahirap-hirap kahit maghapon na siyang gumagawa. Pagsapit ng dilima, natapos din ni Doktor ang kanyang gawain. Bukas po pupunta ako sa kabilang sityo. May isang pamilya daw na sira ang dingding ng bahay nila. Sabi niya bago tuluyang magpaalam. Agad nagkatinginan ang lahat ng naroroon. Alam nilang iyon na ang pagkakataon upang ito ay kanilang sundan. Habang papalayo si Doktor, sinundan siya mula sa di kalayuan ni Harold, Tata Morong, Belinda, Gracia, Aling Nita, Joy, Mang Murad at Yana. Pinili nilang maglakad sa gilid ng mga damuhan upang hindi mapansin. Lumalakad si Doktor patungo sa direksyon ng gubat. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lamang ng mga kuliglig at huni ng mga ibon sa gabi ang maririnig. Minsan, tumitigil siya na para bang may inaantay o nakikinig sa paligid. Kaya't mabilis na nagtago ang grupo sa likod ng mga puno. Pagkaraan ng ilang minuto, nakarating sila sa isang maliit na bukas na espasyo sa gitna ng gubat. Dito tumigil si Doktor. Inilapag ang kanyang kahon ng mga gamit at umupo sa isang malapad na bato. Ang buwan ay malinaw na sumisinag mula sa kalangitan. At sa liwanag nito, napansin ng grupo na unti-unting nag-iba ang anyo ng lalaki. Ang kanyang balat ay kumislap na tila bahagyang sinisinagan ng pilak at ang kanyang mga mata ay nagiging mas maliwanag. Tumindig si Gracia at hinawakan ang braso ni Belinda. Bahagyang nanginginig. Hindi siya ordinaryong tao. Mahina ngunit malinaw na bulong ni Gracia. Biglang humawak si Doktor sa isang sanga ng puno na nasa tabi niya. Sa isang iglap na mulaklak ito kahit na hindi pa panahon ng pamumulaklak. Ang mga bulaklak ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan na para bang may sariling liwanag. Nanlaki ang mga mata ni Joya. Hindi posible yan. Mahinang usal niya. Tumayo si Doktora. Kinuha muli ang kanyang kahon ng gamit at sa halip na maglakad, tila dumulas lang siya sa lupa at unti-unting naglaho sa hangin. Naiwan lamang ang malamig na simoy ng hangin at ang mabangong amoy ng bulaklak. Walang makapagsalita sa grupo.
Hindi nila alam kung sila ba ay dapat matakot o humanga. Nilalang siya, ngunit mabait. Ngayon alam na natin kung bakit hindi siya napapagod at kung papaano niya nagagawa ang mga bagay na iyon. Pero bakit siya nandito? Ano ang dahilan? Tanong ni Yana. Hindi ko rin alam, pero kailangan natin mag-ingat. Hindi lahat ng nilalang mananatiling mabuti habang buhay. Sagot ni Harold. Nagpa siya ang grupo na manahimik muna tungkol sa kanilang nakita. Ngunit sa kanilang mga puso, alam nilang hindi magtatagal ay may mas malalim pang dahilan ang presensya ni Luktor sa kanilang baryo. Makalipas ang 2 araw, muling bumalik si Luktor sa baryo. Parang walang nangyari. Bitbit pa rin niya ang kanyang kahon ng mga gamit at ngiti sa mga labi. Tumuloy siya sa bahay ni Harold upang magtanong kung may mga nasira pa sa kanilang paligid na kailangang ayusin. Magandang umaga, Harold. May bahay pa ba na nasira mula sa bagyo? May lakas pa ako para mag-ayos ngayong araw. Tumingin sandali si Harold at bahagyang ngumiti. Pinipilit itago ang pag-aalinlangan. Meron pa sa dulo ng sitio, bahay ni Mang Ido. Sira ang dingding at kailangang palitan. Sige, magaling. Samahan mo na ako para mabilis natin matapos. Sagot ni Luktor. Habang naglalakad silang dalawa papunta sa bahay ni Mang Ido, hindi maiwasang titigan ni Harold ang maamong mukha ni Luktor. Sa kabila ng kanilang nakita noong gabi, mahirap paniwalaan na ang lalaking ito ay kakaiba. Pagdating nila sa bahay ni Mang Ido, nagsimulang magtrabaho si Luktor. Muli walang bakas ng pagkapagod. Ang bawat kahoy na hinahawakan niya ay tila kusang sumasakto sa sukat. Sa gilid, dumating si Belinda upang maghatid ng merienda. Salamat, Belinda, pero baka hindi rin niya tanggapin sabi ni Harold. Tama ang kanyang hinala. Bagyang umiti si Luktor, ngunit hindi hinawakan ang pagkaing dala ni Belinda. Salamat sa malasakit pero hindi pa ako nagugutom Sagot ni Luktor. Nang matapos ang trabaho, biglang humiwalay si Luktor sa kanila at sinabing may pupuntahan siya at hindi siya hinabol ni Harold at Belinda. Ngunit sa loob ng isipan ng dalawa, malinaw na bumalik ang mga tanong sa kanilang isipan. Kinagabihan, tahimik na lumapit si Gracia sa bahay ni Harold. Kailangan natin mag-usap. Kanina habang pauwi ako galing sa ilog, nakita ko si Luktor sa ilalim ng malaking puno ng balite. May kausap siya, pero wala akong nakikitang tao sa paligid. Umupo si Harold at pinakinggan pa si Gracia. Anong sabi niya? Hindi ko malinaw na narinig lahat Pero may binanggit siyang panahon at pangako. Parang may hinihintay siya na mangyayari. Sabi pa ni Gracia. Kinabukasan nagpa siya si Harold na lumapit kay Luktor. Hinintay niyang matapos nito ang pagkukumpuni sa isa pang bahay bago siya nagsalita. Luktor, matagal ka na bang gumagala sa mga baryo para tumulong sa mga tao? Maingat na wika ni Harold. Oo, matagal na. Mas matagal pa kaysa sa iniisip mo. Bakit naman? Tanong ni Harold. Bahagyang ngumiti si Luktor, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. May mga bagay na hindi pa panahon para sabihin. Ngunit kapag dumating ang oras, malalaman mo rin. Sabi ni Luktor. Bago pa makapagtanong muli si Harold, bumaling na si Luktor sa kanyang trabaho. Iniwan niya si Harold na mas lalong nagtatanong sa sarili kung ano nga ba talaga ang tunay na dahilan ng presensya ng nilalang sa kanilang baryo. Samantala, si Joy na noon ay naglalaro sa may bakuran ay nakarinig ng kakaibang tunog mula sa direksyon ng gubat. Tila mababang ugong na nagmumula sa ilalim ng lupa. Lumingon siya at sa di kalayuan, nakita niyang papasok doon si Luktor. Bitbit pa rin ang kanyang kahon ng gamit. Tahimik lamang na sinundan ni Joy si Luktor. Maingat ang kanyang bawat hakbang upang hindi makalikha ng ingay. Dumaan siya sa makapal na damuhan at sumiksik sa pagitan ng mga punong kawayan. Habang palalim sila sa gubat,
mas lalo niyang naririnig ang mababang ugong. Parang may humuhuni mula sa ilalim ng lupa. Minsan ay huminto si Doktora at tinitignan ang paligid para bang may inaabangan. Tuwing mangyayari iyon, mabilis na nagtataas ng dahon itong si Joy upang matakpan ang sarili. Ilang minuto pa ang lumipas bago sila makarating sa isang bahagi ng gubat na hindi pamilyar kay Joy. Doon ay may isang napakalaking puno ng balite na ang ugat ay nakalabas at tila kumakapit sa lupa na parang kamay. Sa ilalim nito ay may maliit na butas na halos hindi kasya ang tao. Ngunit lumapit si Doktor at ipinatong ang kanyang kahon ng gamit. Ibinuka niya ang kanyang mga palad sa ibabaw ng butas at biglang kumislap ang lupa na para bang may liwanag na nagmumula sa ilalim. Dahan-dahan ang maliit na butas ay naging parang pinto na gawa sa sinag ng buwan. Nanlaki ang mga mata ni Joy at napahawak siya sa kanyang bibig para hindi mapasigaw. Mula sa loob ng liwanag ay may lumabas na malamig na simoy ng hangin. May halong samyo ng mga bulaklak. Mula sa liwanag ay lumitaw ang isang nilalang na nakasuot ng mahahabang kasuotan at kulay pilak. Hindi maaninag ni Joy ang buong mukha nito, ngunit malinaw na hindi ito karaniwang tao. Lumapit ang nilalang kay Doktor at may binulong sa kanya. Hindi narinig ni Joy ang mga salita, ngunit nakita niya ang pagtango ni Doktor bago ibalik ang kahon na gamit sa kanyang kamay. Muling lumiit ang liwanag at nagsara ang butas na para bang walang nangyari. Matapos nun, umalis si Doktor, ngunit nananatili si Joy sa kanyang pinagtataguan. Hinihintay na tuluyang lumayo ang lalaki bago siya bumalik sa baryo. Pagdating sa bahay, agad siyang lumapit kay Gracia at kinuwento ang lahat ng kanyang nakita. Tahimik lamang na nakikinig si Gracia, ngunit halata sa kanyang muka ang pagkakabahala. Joy, hindi mo pwedeng sabihin ito kahit kanino pa. Kung totoo ang nakita mo, masyado malaki ang kinasasangkutan ni Doktora. Kinabukasan, nagtipon muli ang grupo sa bahay ni Tata Morong. Doon kinuwento ni Joy ang kanyang nakita. Sa kabila ng babala ni Gracia, lalong tumindi ang kanilang pagdududa at pangamba. Kung ganito, mas dapat nating alamin kung ano ang pakay niya sa baryo. Hindi pwedeng maghintay lang tayo. Pero paano kung may masamang mangyari sa atin? Tanong ni Yana. Tumingin si Belinda sa kanila. Hindi na mahalaga kung mabait siya ngayon. Ang tanong, hanggang kailan? Matapos ang mahabang pag-uusap, nagpasya silang sundan muli si Doktor sa susunod na gabi. Ngunit sa pagkakataong yun, buong grupo na ang lalahok. Gabi ng sumunod na araw, nagtipon sina Harold, Tata Morong, Belinda, Gracia, Aling Nita, Joy at Mang Murad, pati si Yana, sa likod ng bahay ni Harold. Tahimik silang naghanda, bitbit ang maliit na lampara na nakatakip upang hindi madaling makita ang ilaw. Siguraduhin natin huwag mag-ingay. Kung totoo ang nakita ni Joy, kailangan natin ng malinaw na ebidensya. Dumating si Doktor mula sa kabilang dulo ng baryo. Gaya ng dati, may dalang kahon ng gamit. Walang imik na sinundan siya ng grupo. Nananatili sa di kalayuan. Lumakad siya patungo ulit sa gubat at gaya ng una, tumigil siya paminsan-minsan na para bang nakikinig sa paligid. Nang makarating sa malaking puno ng balite, muling nilapag ni Doktor ang kanyang kahon. Nakaluhod siya at inilapat ang mga palad sa lupa. Unti-unting sumiklab ang liwanag mula sa maliit na butas sa ugat ng puno at muling bumukas ang pinto na gawa sa sinag ng buwan. Nagtago ang grupo sa likod ng mga punong nasa gilid. Kita nila ang paglabas ng parehong nilalang na nakita ni Joy. Ang kasuotan nito ay kumikislap sa ilalim ng liwanag at mula sa layo ay tila may kaunting musika na sumasabay sa paggalaw ng hangin. Doktor, malapit na ang itinakdang panahon. Wika ng nilalang, malinaw ang boses kahit malayo.
Tumingin si doktor sa kausap. Naiintindihan ko, ngunit kailangan ko pang kaunti ng oras dito. Marami pang bayang dapat ayusin. Hindi mo pwedeng labagin ang hangganan. Kapag lumampas ka ng takdang oras, ikaw ang magbabayad ng kabayaran. Wika ng nilalang. Tahimik na nakamasid ang grupo. Bawat isa ay pilit na hinuhulaan ang kahulugan ng kanilang naririnig. Hindi nagtagal ay muling nagsara ang pinto ng liwanag at naiwan si doktor na nakatingin sa lupa bago niya binuhat ang kanyang kahon at nagsimulang lumakad palayo. Nagpasyang bumalik sa baryo ang grupo nang hindi nagpapakita. Nang makarating sila sa bahay ni Tata Murong, agad nilang pinag-usapan ang kanilang nakita. May malinaw ng patunay. Hindi lang siya basta nilalang. Meron siyang misyon dito. Pero anong hangganan ang tinutukoy niya? Tanong ni Yana. Hindi natin alam. Pero kung may takdang panahon, ibig sabihin, may magaganap kapag natapos yun. Sagot ni Harold. Tahimik lamang si Joya. Iniisip ang itsura ng nilalang nakausap ni Doktora. Sa kanyang isipan, hindi iyon masamang tignan, ngunit may kakaibang bigat sa mga salita nito. Kinabukasan nagpatuloy si Doktor sa kanyang gawain sa baryo. Walang kamalay-malay na sinusubaybayan pa rin siya ng grupo. Sa bawat bahay na kanyang inaayos, mas lalo silang naguguluhan kung papaano siya magagamit ng ganitong kapangyarihan, ngunit nananatiling walang hinihinging kapalit. Isang hapon, lumapit si Harold kay Doktora habang nag-aayos ito ng sirang bubong. Kung sakaling dumating ang oras na kailangan mong umalis, babalik ka pa ba? Tanong ni Harold. Tumingin si Doktor at ngumiti ng payapa. Kapag nakumpleto ko lang dapat kong gawin, baka hindi na ako makakabalik. Pero sana magtagal pa ako rito. Sagot ni Doktor. Bago pa makasagot si Harold, lumayo na si Doktor at ipinagpatuloy ang trabaho. Naiwan si Harold na lalong nadagdagan ang katanungan sa kanyang isipan. Makalipas ang 3 araw mula nang muling masaksihan ng grupo ang kakaibang pinto ng liwanag sa gubat, nagsimula ng mga pangyayaring gumulo sa baryo. Una, isang alagang kambing ni Mang Istong ang natagpuan na wala ng buhay sa bakuran, ngunit walang bakas ng dugo sa paligid. Sumunod, 2 manok ni Aling Terya ang biglang nawala at naging mga balahibo na lamang ang naiwan sa ilalim ng kanilang kulungan. Kinagabihan, nagtipon muli ang grupo sa bahay ni Tata Murong. Nandoon silang lahat. Lahat ay halatang balisa. Hindi ito pangkaraniwang pagnanakaw ng hayop. Walang bakas ng tao. At parang nilalang lang ang may gawa nito. Wika ni Mang Murad. Hindi natin pwedeng pagbintangan ng wala tayong malinaw na ebidensya. Pero kailangan nating malaman kung anong ibig sabihin ng mga takdang panahon na naririnig natin. Nagpasya silang bantayan si Doktor mula sa di kalayuan tuwing gabi. Noong sumusunod na gabi, nakita nila siyang muling nagtungo sa gubat, dala ang kahon. Ngunit sa pagkakataong ito, imbis na sa puno ng balite dumiretso, pumasok siya sa isang mas madilim at masukal na bahagi ng kagubatan. Tahimik silang sumunod, halos hindi humihinga para hindi madinig. Sa gitna ng makapal na mga puno, natagpuan nila ang isang maliit na lawang kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dito inilapag ni Doktor ang kanyang kahon at nagsimulang maglatag ng mga bagay na tila yari sa pilak at salamin. Maya-maya, lumitaw ang parehong nilalang na nakita nila dati. Ngunit ngayon, kasama nito ang isa pang mas matangkad, nakasuot ng itim na balabala. Doktor, 2 gabi na lang ang natitira. Ihanda mo na ang huling pinto. Wika ng mas matangkad na nilalang. Malamig ang tinig. Tumango si Doktor ngunit halatang mabigat ang loob. Kung gagawin ko to, maraming tao mawawala rito. Alam mo ang kapalit pag nagtanggi ka. Hindi ka makakabalik sa inyong mundo. Sagot ng nilalang. Halos mawala ng hininga si Joya sa kanyang narinig.
Gusto niyang sumigaw ngunit pinigilan siya ni Harold. Tahimik silang umaatras, dahan-dahan hanggang makalabas sa gubat. Pagdating nila sa bahay ni Tata Murong, agad nilang pinag-usapan ang kanilang narinig. 2 gabi na lang? Anong ibig sabihin nun? Ulit ni Gracia. Kung tama ang hinala ko, ang huling pinto na tinutukoy nila ay ang nag-uugnay sa mundo natin at sa mundo nila. At kung maraming tao ang mawawala, ibig sabihin may dadalhin silang kaluluwa o katawan pabalik sa kanila. Sabi ni Mang Murad. Nagpasya silang gumawa ng plano para harangin si Doktor bago pa mabuksan ang huling pinto. Ngunit alam nilang magiging mapanganib ito, lalo na kung makakaharap nila ang 2 nilalang. Kinabukasan pinuntahan ni Harold si Doktor habang ito'y nag-aayos ng bubong ng bahay ni Mang Pido. May usapan tayo. Kailangan mong magsabi ng totoo. Sabi ni Harold. Tumingin si Doktor at bahagyang ngumiti, ngunit halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi mo maintindihan, Harold. Hindi ako ganap na tao. At kung pipigilin ninyo ako, mas malaki ang kapalit kaysa sa iniisip ninyo. Bago pa makasagot si Harold, bumaba si Doktor mula sa bubong at umalis ng walang paalam. Naiwan si Harold na mas lalong nababalisa. Kinagabihan bago pa tuluyang lumubog ang araw, nagtipon muli sina Harold, Belinda, Gracia, Aling Nita, Joy, Mang Murad at Yana sa bahay ni Mang Morong. Nagsindi sila ng lampara sa gitna ng mesa at naglatag ng mapa ng kagubatan. Minarkahan ang lugar ng balete, ang maliit na lawa at ang masukal na daanan na tinahak ni Doktor kagabi. Ako at si Harold ang mauuna sa pagbabantay. Susunod sina Gracia at Belinda. Pagsapit ng hating gabi, huwag kayong magdadala ng mabibigat na gamit. Magdala lang kayo ng lampara at kutsilyo. Sabi ni Mang Murad. Tahimik na nakikinig si Yana habang hawak ang isang lumang rosaryo. Kung tama man ang sinabi ng nilalang, bukas ng gabi ang huling pagkakataon nila. Pero baka mamayang gabi may paghahanda na silang gagawin. Lumalim ang gabi at nagsimula na ang unang pagbabantay. Sina Harold at Mang Murad ay tahimik na naglalakad patungo sa gubat. Sa di kalayuan, nakita nilang muli si Doktor. May dala itong supot na tila mabigat at maingat na binubuhat. Sinundan nila ito mula sa malayo. Nang makarating si Doktor sa lawang nakita nila, inilabas niya mula sa supot ang ilang piraso ng kahoy na may ukit na simbolo. Isa-isa niya itong itinulos sa paligid ng lawa. Mula sa kawalan, muling lumitaw ang nilalang na may itim na balabal. Lumuhod si Doktor sa harap nito at iniabot ang isang maliit na sisidlan na tila yari sa buto ng hayop. Maghanda ka. Kinakailangan natin ng higit na 30 kaluluwa para mabuksan ang huling pinto. Sa oras na yon, wala nang makakapigil. Malamig na wika ng nilalang. Biglang may narinig sina Harold at Mang Murad na kaluskos sa kanilang likuran. Napalingon sila at nakita si Gracia na mabilis na lumapit. Narinig ko ang lahat. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa ng isang gabi. Sabi ni Gracia. Nagpasya silang bumalik kaagad sa bahay ni Tata Murong upang sabihin sa iba ang kanilang nasaksihan. Ngunit bago pa man sila makalayo, napansin nilang nakatingin na sa direksyon nila ang nilalang na may balabal. May mga nanunood sa atin. Doktor, alisin sila. Malamig nitong sabi kay Doktor. Mabilis na tumayo si Doktor at tinignan ang direksyon ng 3. Harold, lumayo na kayo rito. Ngunit kasabay ng kanyang sigaw ay biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga puno ay tila gumagalaw ng kusa. Hinaharangan ang kanilang daanan pabalik. Nagpahintay si Mang Murad. Kinuha ang kanyang kutsilyo at sinubukang tabasin ang mga sanga. Si Harold naman ay hinila si Gracia upang makahanap ng ibang daan. Ngunit habang papalayo sila, tila mas lalo pang lumalapit ang mga malamig na presensyang nanggagaling sa nilalang. Nang sa wakas ay nakalabas sila sa masukal na bahagi ng kagubatan, tumigil sila sandali para huminga. Kailangan natin bumalik at maghanda.
Kung bukas ang huling pinto, ibig sabihin, ngayong gabi ang pinakamapanganib. Sabi ni Harold. Pagbalik nila sa bahay ni Tata Murong, halos hindi na sila nag-aksaya ng oras. Pinag-usapan nila kung papaano haharangin si Doktor at ang nilalang bago pa makumpleto ang plano. Naglatag si Mang Murad ng mga halamang may matapang na amoy at tinuturuan ng grupo kung papaano ito gamitin para hadlangan ang mga kakaibang nilalang. Bago sila magsimula, biglang dumating si Aling Nita mula sa kabilang baryo. May 4 na tao na ang biglang nawala ngayong gabi. 2 sa kanila, ihuling nakita sa may tabing ilog at ang iba naman ay malapit sa gubat. Tahimik ang lahat. Halos marinig ang tibok ng kanilang mga puso. Alam nilang nagsisimula na ang pagkuha ng mga kaluluwa. Pagkatapos marinig ng lahat ang sinabi ni Aling Nita, agad silang nagplano ng mas mabilis na pagkilos. Si Mang Murad ang nanguna sa pagtuturo kung saan nila ilalagay ang mga halamang may matapang na amoy. Sa bungad ng gubat, sa paligid ng lawa, at sa mismong punong balite na pinaniniwalaang isa sa mga lugar na ginagamit ng nilalang. Harold, Belinda, kayo ang mamuno sa pangkat na magbantay sa may ilog. Utos ni Mang Murad. Gracia, Joya, kayo sa kabilang gilid ng gubat. Ako, si Yana at si Aling Nita ay sa lawa. Hindi tayo pwedeng magkakalayo-layo ng higit sa 300 hakbang para kung may mangyari, agad tayo makakasagip. Tahimik na nagtipon ng mga kagamitan ang lahat. Lampara, kutsilyo, mga tali, at mga halamang gagamitin. Habang abala, napansin ni Harold si Yana na tila matamlay. Nilapitan niya ito. Yana, may problema ba? Tanong ni Harold. Kanina habang papunta ako dito, may narinig akong boses na tumatawag sa pangalan ko mula sa likod ng bahay namin. Hindi ko siya nakita pero sigurado akong hindi yung tao. Pumigat ang hangin sa loob ng silid. Napatingin si Mang Murad at tumigil sa ginagawa. Yana, kung ano man yon, malamang isa sa mga nilalang ang nagpaparamdam para makuha ang loob mo. Huwag kang lalapit kapag may tumatawag. Bago sila umalis, nagdasal sila ng sabay-sabay, hawak ang dala nilang gamit. Dumilim ang paligid at nagsimula na silang kumilos patungo sa kani-kanilang pwesto. Sa may ilog, tahimik sina Harold at Belinda. Tanging tunog ng agos ng tubig at huni ng kuliglig ang maririnig. Maya-maya, may dumadaan sa kabilang pampang. Isang matangkad na nilalang na balot sa telang itim. Walang malinaw na muka. Tumigil ito at tila naaamoy ang hangin bago muling naglakad papunta sa gubat. Belinda, nakita mo yon? Tanong ni Harold. Oo. Pero bakit parang wala siyang paa? Sagot ni Belinda. Samantala sa gilid ng gubat, nakarinig sina Gracia at Joy ng yapak mula sa kanilang likuran. Nang lumingon sila, si Doktor ang nakita nila. May hawak na sako na gumagalaw. Nagmamadali silang nagtago sa likod ng mga palumpong at sinubukang makita kung ano ang laman ng sako. Nang bahagyang mabuksan ito, nakita nilang gumagalaw ang 2 batang tila walang malay. Tumindig ang balahibo ni Joya at muli nang napasigaw, ngunit tinakpan ito ni Gracia. Hindi natin pwedeng hayaang madala niya ang mga batang yun. Pabulong na sabi ni Gracia. Sa lawa naman, sina Mang Murad, Yana at Aling Nita ay nakatagpo ng isang bilog na yari sa bato na hindi nila nakita kanina. May mga simbolong nakaukit at nakalagay sa gitna ang sisidlan na nakita nila kagabi. Mula sa kawayan ay lumitaw ang nilalang na may balabal, kasama ang 2 matangkad na nilalang na may mahabang kuko at mapuputlang balat. Simulan na! Utos ng nilalang sa malamig na tinig. Mula sa iba't ibang direksyon nagsimulang umihip ang malamig na hangin. Ang mga ilaw ng lampara ay tila gustong patayin ng hangin at ang mga halaman sa paligid ay kumikilos na parang may sariling buhay.
Sa may ilog, nakita ni na Harold at Belinda na papunta sa lawa ang nilalang na nakita nila kanina. Nagmamadali silang sumenyas sa iba gamit ang paunang pagkakasunduang hudyat. 3 sunod-sunod na patak ng ilaw mula sa lampara. Nakita ito ni na Gracia at Joy na agad namang sinundan ni Doktora. Habang dinadala ang sako, tumatawid sila sa makipot na daan patungo sa lawa. Ngunit napansin ni Doktora ang kanilang presensya at biglang tumakbo. Nagsimula ang habulan sa gitna ng kagubatan. Humahalo sa tunog ng mga yabag ang mga bulong na tila nagmumula sa mga puno mismo. Sa di kalayuan, nakita ni Mang Murad ang liwanag na mula sa lampara ni na Harold. Nagsimula na. Bulong niya. Sa gitna ng lawa, nagsimulang lumiwanag ang sisidlana at mula dito ay lumabas ang malamlam na liwanag na kulay asul. Habang palakas ng palakas ang liwanag, mas naging malamig at mabigat ang hangin sa paligid. Si Harold, Belinda, Gracia at Joy ay halos sabay-sabay na dumating sa lugar. Nakita nilang inilagay na ni Doktor ang sako sa tabi ng sisidlana. Ngunit bago pa man makalapit ang grupo, biglang humarang ang 2 matangkad na nilalang na may mahahabang kuko. Humakbang si Mang Murad, pasulong, hawak ang matalim na gulok. Habang si Yana at Aling Nita ay mabilis na kumuha ng mga halamang dala at itinapon sa harap ng 2 matangkad na nilalang. Humusok ang paligid ng dumikit ang mga dahon sa balat ng mga ito at agad silang napaurong ngunit hindi tuluyang umatras. Harold, Belinda, bantayan niyo ang kaliwa. Sigaw ni Mang Murad. Sumugod si Harold mabilis na umiwas sa isang mahaba at matulis na kuko na muntik nang tumama sa kanyang muka. Si Belinda naman ay naglabas ng bote na may lamang likido at itinapon sa isa sa mga nilalang. Nang mabasa ito, nag-umpisa itong mag-ungol, tila nasusunog mula sa loob. Samantala, sinamantala ni Gracia ang pagkakataon at mabilis na nilapitan ang sako kung saan nakatali ang 2 bata. Ngunit bago pa man niya matanggal ang buhol, hinawakan siya ni Doktor sa braso at itinapon palayo. Bumagsak siya sa malamig na lupa, ngunit agad siyang bumangon. Hawak ang matalim na patalim na dala niya mula pa kanina. Hindi niyo mauubos ang oras ko. Malamig na sabi ni Doktor habang tinatakpan ng sako gamit ang kanyang katawan. Sumugod si Joy mula sa likuran. Hawak ang isang piraso ng matigas na kahoy at inundayan si Doktor sa likod nito. Napasigaw ito at napatras, dahilan para makalapit muli si Gracia sa sako at tuluyang maputol ang tali gamit ang kanyang patalima. Pagkabukas ng sako, bumagsak ang 2 bata sa lupa. Mahina ngunit umiiyak. Mabilis silang binuhat ni Joy at nilayo mula sa gitna ng bilog na bato. Ngunit sa oras na iyon, nagsimulang magbago ang kulay ng liwanag mula sa may sisidlana. Mula sa asul ay naging pula. Ang nilalang na nakabalabal ay nagtaas ng 2 kamay at mula sa ilalim ng lupa ay umangat ang tila mga ugat ng puno na parang buhay. Gumagapang papunta sa mga paa ng bawat isa. Magsitabi kayo! Sigaw ni Mang Murad, sabay saksak ng gulok sa isa sa mga ugat. Naputol iyon ngunit agad ding napalitan ng bago. Si Yana ay mabilis na kumuha ng mga bote mula sa dala ni Aling Nita at itinapon ito sa may sisidlan mismo. Sa pagtama, biglang kumulog ng malakas at ang liwanag ay tila sumabog. Dahilan para mapaatras ang mga nilalang sa paligid. Ngunit hindi doon natatapos. Mula sa gitna ng lawa ay umangat ang isang nilalang na mas malaki pa at mas nakakatakot kaysa sa lahat ng nakita nila kanina. May mahabang sungay, balat na parang yari sa abo at mga mata na nagliliwanag sa pula. Wala na kayong oras. Bulong nito na tila sabay na narinig ng lahat kahit walang gumalaw ang bibig. Muli silang nagtipon-tipon sa gitna ng kaguluhan. Si Mang Murad, Harold at Belinda ay pumesto sa harap bilang unang harang.
habang sina Gracia, Joy at Yana ay nagprotekta sa mga bata. Si Aling Nita naman ay patuloy na naghahanda ng panibagong halo ng halamang magagamit laban sa mga nilalang. Isang malakas na hampas ng nilalang ang tumama sa lupa at ang lahat ay natumba. Mabilis na bumangon si Harold at sinubukang hiwain ang binti nito. Ngunit parang bakal ang balat at halos walang epekto ang kanyang gulok. Sa mata niyo tamaan. Tumalon si Belinda at itinarak ang patalim sa kaliwang mata ng kalaban. Isang nakabibinging sigaw ang lumabas dito at sa unang pagkakataon ay umatras ito ng ilang hakbang. Samantala si Doktora ay muling sumugod, ngunit ngayon ay may hawak na matalim na bagay na tila gawa sa buto. Sinubukan nitong saksakin si Gracia, ngunit hinarang siya ni Joy gamit ang kahoy na hawak. Nabasag ang kahoy at sa parehong sandali ay tinarak ni Gracia ang kanyang patalim sa gilid ng leeg ni Doktora. Umubo ng dugo si Doktora at napaatras, ngunit bago pa siya tuluyang bumagsak, ngumiti ito at nagsabi nga, Hindi niyo alam. May isa pa sa inyo. Hindi na ito nakapagsalita pa nang tuluyan siyang bumagsak sa lupa nang wala ng buhay. Ngunit ang salitang binitawan niya ay bumigat sa isipan ng lahat. Sino ang tinutukoy niyang isa pa sa mga kanila? Natigilan ang lahat matapos bumagsak si Doktora. Ang mga mata nila ay mabilis na nagkatinginan. Bawat isa'y sinusuri kung sino ang tinutukoy ng huling salita ng kalaban. Ngunit wala ng panahon para mag-usisa. Ang dambuhalang nilalang mula sa lawa ay muling sumugod at galit at tila mas lumakas habang tumatagal. Muling umatungal ito at sa lakas ng tinig ay nag-alugan ang mga puno sa paligid. Ang tubig mula sa lawa ay tila sumasayaw pataas at mula dito lumabas ang maliliit ngunit mabilis na nilalang na parang mga aninong may mga matutulis na ngipin. Agad silang umatake sa grupo. Protektahan niyo ang mga bata. Sigaw ni Mang Murad habang pumapesto sa harap upang salubungin ang malaking nilalang. Si Harold at Belinda ay tumabi sa kanya. Sabay-sabay nilang inundayan ng saksak at hiwa ang mga binti ng kalaban, habang si Yana ay pumipigil sa maliliit na nilalang gamit ang binubuhos na asido mula sa bote ni Aling Nita. Si Joy, hawak ang isa pang patalim, ay sumugod patungo sa likod ng dambuhala. Sa isang iglap, mabilis na ang pag-akyat sa balikat nito. Tinusok niya ang kanang mata. Isang malakas na sigaw muli ang umalingaw-ngaw at ang nilalang ay napayuko, halos bumagsak. Ngayon na! Sigaw ni Mang Murad, sabay-sabay nilang pinuntirya ang ulo ng halimaw. Si Harold sa kaliwa, si Belinda sa kanan at si Mang Murad mismo sa gitna. Sa huling hampas ng kanilang mga sandata, bumagsak ang dambuhala sa lupa. Yumanig ang paligid at ang pulang liwanag mula sa sidlana ay tuluyang naglaho. Kasabay nito ang mga maliliit na nilalang ay naglaho din. Parang usok na tinangay ng hangin. Tahimik ang paligid. Ang lawa ay muling naging payapa at ang malamig na simoy ng hangin ay bumalik. Mabilis na lumapit si Gracia sa dalawang bata at siniguradong ligtas ang mga ito. Si Joy ay nakahawak sa patalim, ngunit bakas ang pagod sa kanyang muka. Si Aling Nita ay nag-ipon ng natirang mga kagamitan, habang si Yana ay nakatanaw sa bangkay ni Doktora. May isa pa raw. Mahina ngunit malinaw na sabi ni Yana. Wala ni isa ang sumagot. Sa halip nagpatuloy sila sa pag-alis sa lugar, bitbit ang dalawang bata. Sa pagbalik nila sa baryo, sinalubong sila ng mga tao, mga magulang ng bata, mga kamag-anak at ilang nakakatanda. Lumuluha ang mga magulang at nagpasalamat ng paulit-ulit kina Mang Murad at sa buong grupo. Ngunit sa kabila ng tagumpay, mabigat pa rin sa puso ng lahat ang huling babala ni Doktora. Sino ang tinutukoy niya? May lihim ba talaga na isa sa kanila? Lumipas ang mga araw at nananatiling tahimik ang grupo tungkol dito. Alam nilang hindi pa tapos ang lahat,
Ngunit sa ngayon ligtas na ang mga bata at payapa ang baryo. Kahit pa may natitirang anino ng pangamba sa kanilang mga puso. Sa harap ng pinakamalalaking pagsubok, ang pagkakaisa at pagtutulungan ang pinakamabisang sandata. Ngunit sa gitna ng tiwala, kailangan maging mapagmatsyag sapagkat minsan ang pinakamapanganib na lihim ay nagmumula sa pinakamalapit sa atin. Dito po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.